Kamusta naman si Ann Curtis na bibihira na lang makita sa Showtime these days? Well, busy siya sa taping ng It's Okay to Not Be Okay, ang Filipino adaptation ng isang hit Korean series na ipapalabas sa Netflix this 2025 kasama sina Joshua Garcia at Carlo Aquino. Alam niyo bang bago magpakasal si Ann sa hubby nitong si Erwan Yosaf noong 2017 ay niligawan muna di umano ang actress ng isang AFAM na taga Mongolia. Yes, walang iba kundi si Maxa Tutan, ang Chief Treasury Officer ng Transdev Bank sa Ulaan, Baatar. Nagkakilala ang dalawa nang magkaroon ng International Bank Summit sa BGC noong 2016 kung saan host ang actress. Pero hindi na nag-extend deeper ang friendship nila dahil si Erwan ang pinili niya. Binibiro pa nga si Ann ni Vice Ganda na sobrang kaloka ang magiging pangalan niya kapag napangasawa ang banking executive from Ulan Batar at gagamitin ang apelyido nito #Mrs. Antutan, #joke lang. I am sure by this time, laman na lahat ng social media ang kauna-unahang Pinoy na nag-champion sa The Voice USA Season 26. Walang iba kundi si Sofronio Vasquez III. Lahat ay nakikibunyi, nakikipag-celebrate hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin ang mga karatig bansa sa Southeast Asia. Aba, ang Indonesia naglabas na ng mga post na half Indonesian daw itong si Kabayan. Ganon din daw ang Thailand at Vietnam. Well, hayaan na lang natin sila na angkinin si Sofronio. Kaloka nga raw ang mga Vietnamese dahil dugong Pinoy at Vietnamese daw si Sofronio. Kiniklaim nga nilang ang tatay daw nito ay taga Misamis Occidental at ang nanay daw ay laking Saigon, kaya dapat daw itawag sa kanya ay Miss Saigon. On the other hand, ang ibang mga Pinoy naman sa USA ay inakusahan na TNT daw si Sofronio sa dami ng nag-comment na dating TNT siya. Inamin naman ni Sofronio na legit na may US visa siya pero nag-TNT nga siya dahil pumasok naman talaga siya sa finals ng tawag ng tanghalan noong 2017 pati na sa TNT All-Star Resba pero di pinalad na magwagi. Siguro naman ay walang kukontra sa kasikatan ng girl group na BINI mula nang itatag ito noong 2019. Una silang umere noong 2021 sa mga kantang Born to Win at The Coconut Nut hanggang sa mga patok nilang songs gaya ng Pantropiko, Carrera, Salamin at Cherry on Top. Pero alam niyo bang, ang dating tawag sa BINI ay Sha Girls dahil lahat sila ay napili mula sa Star Hunt Academy reality show. Pinalitan daw ito ng BINI dahil nire-represent nila ang katagang Bini-Bini na ibig sabihin ay young lady. Pero iba naman ang chika ng mga marites sa music industry. Di umano ay pinapakompose daw ng songs para sa Extra Girls ang batikang composer na si Vinny Saturno na siyang mayakda sa mga hit songs na Simple Lang ni Ariel Rivera, Mr. Cupido ni Rachel Alejandro at Till My Heart Aches Ends ni Ella May Saison. Pumayag naman daw si Vinny pero sa isang kondisyon na dapat palitan ang pangalan ng grupo at tatawagin silang Vinny Girls. Hindi raw pumayag si Lauren Jogi, ang bumuo ng grupo, kaya di natuloy ang collaboration. Pero kalaunan ay ginamit din nila ang word na BINI na katunog ng Vinny para sa bagong pangalan ng grupong sikat na rin sa mundo. #Bini Saturno, #joke lang. Ang ganda ng nilalaro nitong si Adrian Nocum, ang shooting guard ng Rain or Shine Elasto Painter sa PBA lately, kaya nakausad sa semifinals ang Rose laban sa Converge. Pang superstar nga raw ang galawan nito at siya ang nagdala ng team. Kahit na di kalakasan ang ambag ng kanilang import. Pero ano itong mga paandar ng mga marites sa PBA na lagi raw nanonood ang sexing Viva Max star na si Ayana Misola kada laro ng Rain or Shine. Di umano ay nagkakamabutihan ang dalawa. Pero ang sabi naman ng actress na friends lang sila ni Adrian. Ayon pa kay Ayana, matagal na silang magkakilala ni Adrian noong NCAA days pa ng player sa Mapua. Nagbibiruan pa nga sila na masagwa ang magiging pangalan niya kapag nagkatuluyan sila gamit ang apelyido ng PBA player. #Ayana Nocum Yeste Nocum, #joke lang.
Balik horror ang Grand Slam actress na si Lorna Tolentino ngayong MMFF 2024 sa movie na Espantaho. Last horror na ginawa niya ay patayin sa sindak si Barbara noon pang 1995. Alam niyo bang noong kabataan ni LT sa dekada 80 bago siya pinakasalan ni Rudy Daboy Fernandez noong 1983 ay gumawa muna ito ng sexy movie na Waikiki sa Hawaii. Na-develop si Daboy at LT noong nagkasama sila sa pelikulang Sa Init ng Apoy at Vendetta. Pero dito sa Waikiki, nagkasama si LT at ex ni Daboy na si Alma Moreno. Noong nasa Hawaii nga daw sila ay nagpapa-impress daw kay LT ang noy sikat na vocalist ng American band na Ambrosia na si David Robert Pack na nakasama nila sa isang showbiz function kung saan nag-perform ang grupo nito. Sikat na ang bandang Ambrosia noon pang late 70s, lalo na ang singles nilang How Much I Feel. Agad daw na niyaya ni David si LT na lumabas pero tumanggi ang actress dahil ka-MU na niya si Daboy that time. Isa pa ay hindi rin magandang pakinggan ang magiging pangalan ni LT gamit ang surname ni David sakaling magkatuluyan sila. #Mrs. Lorna Tolentino. Ano itong balita ng mga marites sa corporate world na may iringan ang pamilyang Po at Villar dahil di umano sa pamimirata ng isang key employee? Well, sa mga hindi pamilyar sa Po family, sila lang naman ang may-ari ng Century Tuna, Shakey's Pizza at Peri Peri Charcoal Chicken. Of course, di rin papatalo sa yaman ng mga Villar, lalo na sa real estate, malls at politics. Si Chris Paul lang naman ang asawa ni Nanette Medved, yung dating Darna, at ngayon ay philanthropist na. Na-hire nga nila ang ex-COO ng Vista Mall, Nina Camille, para maging GM ng Peri Peri at Shakey's. Imbiyer ng araw ang mga Villars, lalo na si Camille, nung magpaalam ang dati nilang officer para lumipat sa company ng asawa ni Nanette at nagbiro pa daw ng Hasta la Vista Mall. Kaya pinagsasabong tuloy si Nanette at Camille. Nabalita di umano na tatapatan ni Nanette ang lahat ng tarps ni Camille sa bawat probinsya ng mga advertisements billboards para sa Peri Peri. Total dati naman siyang kinuha ni Vic Soto para gumanap bilang Encantadang Faye sa fantasy series nito. Pero di natuloy dahil sa commitments niya. Sa layout ng billboard ay isang magandang diwata si Nanette na may hawak na manok at naka-embossed ang tagline na "Okay ka Peri Peri ko" at may nakasulat pa daw sa ibaba ng "Mag-ingat sa biyahe pero di po ako kandidato".